mga ka-farmlat, ayan, so new property po tayo today. Bali ang location po nito is Santa Elena, Camarines Norte. So unang bayan po ito, paglampas ng Quezon. So bali karatig na bayan lang po ito ng Calawag, Quezon mga ka-farmlat. And ang size po ng property is 2 hectare farmlat and dito po siya magmumula. Ayan, so may boundaries na po siya na Madre Cacao. So babaybayan dito. So may mga puno ng saging. And yun mga ka-farmlat, bali kita naman na po yung boundaries niya. So yung boundaries niya, may mga tanim na puno ng saging. Bali kitang-kita naman na po, kaya hindi ka na rin maliligaw. Ayan. So bali left and right po yung property mga ka-farmlat. So sa right side natin yung pinakamalaking area So ayan. So estimate natin dito sa kabila is nasa half hectare lang o wala pa. So yung kalakihan ng area niya is nasa right side So estimate ko mga ka-farmlat, ang frontage ito sa kalsada is almost 100 meters So although rough road to, pero cemented naman na po yun yung kalahati ng kalsada niya. Ayan. So left and right ito mga ka-farmlat. And ayan, kung papansin nyo, halos puno po ito ng fruit bearing din. Ayan. So bali may dalang hita po o dalandan kung tawagin. And yan, puno ng saging. And yun, new ganito mga ka-farmlat. Ayan. So ito na po yung left side ng property. And may kasama na rin po itong bahay. Ayan. So ito mga ka-farmlat, ito yung part na cemented ng property. So from National Highway, so nag-drive lang po tayo ng almost 8 minutes, 5 to 8 minutes going to property. Ayan, so konti lang naman po yung portion na rough road niya going sa property. So kalimitan naman po is cemented na. Ayan, so bali ito po yung bahay. Ayan, na nasakop dito sa property. So kasama po ito sa bentahan. Ayan, bali house and farm and house po ito mga ka-farmlat. Ayan. So may 3 bedroom daw po ito. So yun nga lang, di natin papapasok kasi wala po yung owner. Nasa kabilang bayan. Ayan. So kaya the reason why kaya nila binebenta is lilipat na po sila ng bahay. Ayan. So ito yung likod. And ayan, may source na rin po ito ng tubig mga ka-farmlat. Bali may pump po dyan sa baba. Ayan. So bali yun po yung source nila ng tubig. Pinapump pataas dito sa bahay. So yun po yung source nila ng tubig. Ayan. So ito, videoan ko lang. Diyan Lloyd. Ayan. So ayan, bali may garahe na rin po ito. Kasi naman isang kotse dito. Yung kabila may garahe din. And ayun, kung gusto mo mag-alaga ng baboy, so may pedigree na po siya. So 2 butas yan mga ka-farmlat. So cash dyan, siguro mga 8 baboy kasya dito. Ayan, so ito yung left side ng property mga ka-farmlat. So maliit lang yung portion na nasakop niya dito. Ayan, so dito naman sa kabila, ang frontage niya is estimate natin is nasa 70 meters yung frontage niya. So maliit na yung frontage niya nasakop dito, pero kung babahayan ay malaki-laki na rin. Ayan. Babaybay po yan dito. Itong sagingan na itong mga ka-farmlat, ito yung boundaries nila na babaybayan dyan. Ayan. Pag ganun. So yan. Panalo itong mga ka-farmlat kasi house and lot na. So yung presyo na sakto lang kasi along the road po ito. And ang good thing dyan mga ka-farmlat, may bahay na. So anytime pwede mo na tuluyan. So no need mo na magpagawa ng bahay o magpa-develop. Ayan. So yung boundaries niya mula sa nilakaran ko abot dito sa puno ng nyug na yan. So left and right yung property mga ka-farmlat. Ayan. So dito silipin natin sa kabila. Ayan. So barangay cemented road naman po ito. Ayan. So dito mga ka-farmlat, ayan, halos kababaan pa ng nyug niya. So although hilly siya pababa, pero banayad naman po yan. Ayan. So yun, may part din siya na overlooking. Dito sa part na to, maganda gumawa ng kubo kasi medyo mahangin yung lugar. Ayan. So presko mga ka-farmlat. Ayan, halos kababaan pa ng nyug niya, pero meron naman na pong namumunga na. Yan ang sabi nung kasama kong locator. So ang info po ng may-ari is nakaka 3,000 kabuo daw po ito ng nyug every harvest. So aside dun sa mga yan, hindi pa kumbaga aside dun sa mga bagong tanim pa lang So pag yun namunga mas marami lalo. Yan, halos puno naman po ito ng nyug mga ka-farmlat. So yun nga lang yung iba halos kababaan pa. Ayan. So yun lang yung barangay road. Ayan, balik to po yung loob ng property. Ayan, bali ito yung right side yung kalawakan ng area. Ayan, so may distance po ito from Manila na almost 6 hours drive 5 to 6, mga possible 6 hours drive mga ka-farmlat from Manila. Ayan, into town proper naman po
Mag-drive lang tayo ng 30 minutes, 30 to 40 minutes sa town proper ng Calawag and sa town proper po ng Santa Elena. Ayan, so bali gitnaan po ito ng town proper ng Calawag at town proper ng Santa Elena. Ayan. So ito naman po ay bungad lang ng Santa Elena Camarines Norte, Hindi naman siya dulo na, kumbaga bungad lang po ito. Ayan, so halos kababaan pa ng nyug dito mga kaparmlat. And yun, ang maganda dito, malinis po yung property, So aside sa nyug, may mga tanim po ito na dalandan. Ayan. So namumunga na rin. Ang sabi ng locator natin is nasa 30 and 30 pieces daw po ito ng dalandan. Ayan, namumunga na. Ayan. So panalo to mga kaparmlat, mura lang po ito kasi may bahay na. And yun nga po, the reason why kaya binebenta is lilipat po ng bahay yung may-ari. Ayan. May puno rin ng mangga. And sa kuryente, ayan lang, may source po ng kuryente. And may internet access na rin po. And sa signal, wala nga palang SIM yung gamit ko. So, i-check natin mamaya kung may signal ba dito sa property. Ayan. So, ito naman po ay Ulduhili. Banayad naman ito mga kaparmlet. Ayan, kung papansin nyo. Sa source ng tubig, walang problema. So, kuryente meron din. And accessible po ito puntahan mga kaparmlat kahit gabi, makakarating ka sa property. And yun, although may rough road siya, pero banayad naman po kumbaga. Maganda naman yung pagka-rough road niya. So, smooth naman po. And kahit bios, pasok sa property. And maliit lang naman po yung portion na rough road niya. And all cemented naman po yung dadaanan natin from Manila. Ayan. So, yun mga kaparmlat, panalo to kung naghahanap ka ng retirement plan at the same time investment na rin para sa pamilya mo. So, saktong-sakto to mga kaparmlat. Mura and may kasama ng bahay. So, sa bahay pa lang mga kaparmlat, cemented po yan. And na rin po yung bintana. Kaya panalo ko dito mga kaparmlat. Ayan. So, pababa pa yan. Sa baba niyan mga kaparmlat, I think may sapa.